Okay, good morning po. Narinig po ba tayo? Hello? Yes po. Opo, basta. Yes, narinig namin. Thank you po. Thank you so much for the confirmation. Thank you so much, Doc Ray, sa Korean sa ating mga newbies, sa ating mga bagong pasok. Congratulations po sa ating mga graduating class na very eager na mag-invite ng ating mga potential pastors, professors, at mga missionaries dito po sa ating pong beloved school, Logos College of Missions and Biblical Studies. Tayo po ay mapalad dahil tayo po ay mga scholars ng Panginoon sa biyaya po ng ating paaralan na ito. Okay? Kilala niyo na po siguro ako at nandiyan naman yung aking pangalan at pinakilala na ako ni Dr. Ray kanina. Ang topic po o ang subject na ibinigay po sa akin for this second semester is no other than the Understanding the Book of Revelation. Ang subject code po niya is ABS 200 at ang kanyang regular schedule ay 9 to 10 a.m. Morning. Pero dahil sa instances po na tayo po ay nagkaroon ng adjustment dahil sa orientation at dahil sa bago pa lang natuntun ang landas ng ating link ng ating pong mga newcomers, so new enrollees ay may adjustment po. Ganyan naman talaga po sa first day of class. Sa iba nga po ay introduction pa lang, hindi wala pang regular na klase. Since nag-discuss na po si Doc, ako po ay naka-ready naman din by God's grace na naihanda po itong first presentation natin sa ating pong subject, Understanding the Book of Revelation. I would like to invite you to prepare your Bible, particular sa Book of Revelation dahil ito ang ating focus ng ating pag-aaral. Pero hindi na po siguro tayo allowed na basahin lahat ang mga text na aking ipipresent. So I would suggest na pwede kayo pong mag-screenshot or since recorded naman po ito, bahala na po ating mga archive directors na mag-sort out ng bawat subject po na recorded para sa PPB, yung pay-per-view. Ako po, kahit po ako ay malimit na pumapasok sa klase, nag-avail pa rin po ako ng PPB kasi advantage dahil aside from napakinggan ko, may screenshot ako, iba pa rin yung meron akong recorded videos na binabalik-balikan to master, para sa mastery po ng mga subjects dahil hindi din ganun kadali na mag-aral sa mga biblical studies, especially sa mga Greek and Hebrew, hindi mo talaga siseryosohin po itong mga subject na ito. So nagpapasalamat ako, marami tayo ngayon, 54, kasama ang aking dalawang accounts. At siyempre binabati ko rin ang aking partner, Sumamong Lloyds, Marcaida, na busy-busy rin, nagbabayanihan sila, preparing for in preparation for the AAA evaluation ng ating Naguilian Adventist Elementary School na dyan po siya nagtuturo. Okay, let's continue, but before we proceed, mga kapatid, I would like to invite Chaplain Oseas Domingo to lead us in our opening prayer, to invite the Holy Spirit to guide us as we study the Book of Revelation.
Nandiyan po ba si Chaplain Osias Domingo, sir? Kung wala po, si Sir Virgilio Flores from Bulacan. Bigyan natin ng 5 points siguro para mas mabilis mag-respond. Sige po, mag-pray po tayo. Okay, sige po. Dakila at mapagmahal po naming Diyos sa manaming banal na nasa mga langit. Sa oras na ito ay pinupuri ka namin na kami po ay inyo pong tinipon sa pamamagitan po ng Zoom upang kami ay mag-aral ng mga banal na salita. Pagpatawan niyo po ang mga pagkukulang at pagkakasala at dinadalangin po namin ang patnubay ng banal na Espiritu ang sumaming lahat, lalo't higit sa aming Professor Doc Arnel Marcaida. Gayon din po sa pagpatnubay ng banal na Espiritu sa bawat classmate ko po na naririto upang maintindihan namin ang mga ituturo po sa amin ngayong umaga ng aming professor. Salamat po Panginoon sa pagdinig niyo sa aming dalangin. Hiniling namin ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much. Noted po, bigyan natin ng 5 points si Sir Virgilio Flores. Mabilis niyang responde sa pagbigay ng ating opening prayer. Alam niyo po, napakahalaga ang panalangin sa pag-start ng Bible study. Alam niyo kung bakit? Ito pong Book of Revelation, one of the most challenging book of the Bible o books of the Bible. Ito po yung tinatawag natin highly prophetic book, sa New Testament. Kung makakausap niyo po ang mga ibang pastor ng ibang pananampalataya, ay iniiwasan po nilang pag-aralan ito o mag-sharing about the Book of Revelation dahil sabi nila ay nakakatakot at yan ay saradong aklat. Saradong aklat yan at hindi madaling pag-aralan. Ang mga hayop na nandyan ay hindi mo makikita sa mga zoo. Nakakatakot yung aklat na yan. Meron ako na-encounter po na mga pastor ng born again na sinasabi nila na hindi kami masyadong nagpo-focus sa aklat na yan dahil hindi yan bukas na aklat para sa amin at mahirap maunawaan ang mga kahulugan ng mga simbolo dyan. Ganun po mga kapatid, makikita natin mamaya po kung ano ba ang kahulugan ng aklat na ito, Revelation. Okay? Let's proceed. Okay, sabi ni Billy Graham, hindi po siya Adventist pero isang well-known international evangelist, sinabi niya, the Bible is God's book of promises. And unlike the books of men, it does not change or get out of date. Yan. Ito po ay hindi nawawala. Hindi ito nag-expire na aklat itong ating Biblia. At isa po dito mga kapatid na magandang pag-aralan ay ito pong aklat po ng Apokalipsis. Talagang challenging po ito, no? Nung ako po ay kabataan pa, nakagraduate ako dun sa Daniel Revelation Seminar, parang twice. Sa kasipagan ko dumadalo sa mga seminars. And sa seminary po, yung Daniel Revelation din po na subject. Okay. Naalala ko yung aking professor, si Pastor Perdon sa AUP. Okay mga kapatid, ito pong Book of Revelation, ito po yung background niya. Teka, meron po nakaharang dito sa aking, sorry. Ayan, okay, wala na. Ito po ang background ng ating Book of Revelation. Ito po ay last book in the Bible. Alam naman natin, last book in the Bible po itong Book of Revelation. And only New Testament book exclusively prophetic in nature. Sa New Testament po, itong talagang highly prophetic. Although may mga parts o mga part ng book ng New Testament na prophetic din in nature, pero ang highly prophetic talaga itong Book of Revelation. So, tinawag itong apocalyptic. Ibig sabihin na apocalyptic ay to unveil, to uncover, para bang aalisan ng takip ang isang bagay na natatakpan. Alam natin ang Book of Revelation ay nakafocus ito sa mga nagaganap ngayon at sa magaganap sa hinaharap. In the near future, sa present time, and then in the near future mga kapatid. Ito ay, sa ibang salin po ito ay apokalipsis. Sa iba naman pong mas mababaw na translation ay pahayag. So paano magiging saradong aklat ang aklat na pinamagatang pahayag? So revelation, ibig sabihin to reveal. Pag sinabing to reveal, may mga sikreto,
may mga secret, unlocking Bible prophecy. Diba? Titingnan natin, nagpapasalamat tayo as Adventists, tayo po ay talagang very blessed tayo. Pinagpala tayo ng Panginoon dahil binigyan tayo ng Panginoon Diyos ng wisdom, binigyan pa tayo ng gift of prophecy through Ellen G. White, nakatulong na malaki sa pag-interpret ng mga symbolism sa Book of Revelation para maunawaan natin po at hindi katakutan ang mga simbolong naririto. Number 4, written by John the Apostle. Based sa mga Bible scholars, sa pag-evaluate nila, ay lumalabas talaga na ang writer po ng Book of Revelation is no other than the John the Apostle. Siya rin po ang writer ng fourth book sa Synoptic Gospel, yung tinatawag natin na four Gospels, yung Matthew, Mark, Luke, and John. Siya yung si John. Tinatawag po natin siya na sa John the Apostle instead na John the Revelator. Okay, kinorek yan ni Pastor Cesar Aguilar sa ating apologetics ng subject o hermeneutics dahil merong mga gumagamit ng pangalang Juan o John, the Revelator. Pero nalaman natin na hindi pala si John ang Revelator. Siya yung John the Writer o the Apostle, pero hindi po siya ang John the Revelator. Tingnan natin mamaya po ang mga katotohanan ito dito sa ating lesson. Saan ba ito nasulat? Saan ba nasulat itong Book of Revelation? Written on island of Patmos, where John was imprisoned for his faith either shortly after the death of Nero or the close of the first century. Actually, ang king na dito or emperor ng panahon na siya po ay ipinadala bilang consequence ng kanyang pangangaral because of the gospel proclamation, he was imprisoned hindi sa isang kulungan na may rehas kundi sa isang isla, yung Patmos. Pag inilagay ka doon, mahirap nung mabuhay. Kung tingnan mo ang description po ng island of Patmos, talagang napakahirap ang mabuhay po doon. Okay, hindi ko ma-describe yun lahat kasi hahaba yung ating oras. Pero kung meron pa tayong mga further time or studies, atin pong elaborate. Okay mga kapatid, siya po ay namatay. After the death of Nero or the close of the first century, anong isulat po niya? Itong tinatawag natin na Book of Revelation. Okay? Ayan. Ang sumunod mga kapatid, address to 7 churches of the Roman province of Asia. So itong sulat ng Revelation, naka-address po ito sa 7 mga iglesia sa Roman province of Asia. So yung mga message dyan ay para sa kanila, focus primarily sa 7 churches of Roman provinces. Mamaya makita po natin kung ano yung mga 7 churches po na yon, written to correct evils in the churches and to prepare them for the events that were about to confront them. So meron kasi meron silang mga kasalanan na iniingatan sa kanilang puso. Gusto ng Panginoon na i-revive sila, itong 7 churches sa Roman province of Asia. So mga kapatid, ito'y mga mensahe ng pagmamahal ng Diyos para magbagong buhay itong 7 churches. At applicable na rin po, i-contextualize natin sa ating modern times, applicable na rin po sa ating kapanahunan itong mga mensahe. Okay? Ang original title po niya, because it is a letter, originally, it has no title. Wala po siya talagang pamagat, yung aklat na yan ng Revelation. Wait na po. At i-back up ko lang itong aking dalawa pong gamit ko ngayon sa slide presentation ng aking laptop. Sa akin naman pong sound, dahil medyo nag-feedback po itong isa, ay ginagamit ko po itong aking Android phone. Andito ako ngayon sa media center. Malamig dito eh. Dito ang aircon. Okay. Ang current title po niya ngayon ay Revelation of Jesus Christ, making reference to the central figure of the book. Dahil ang central figure po ng book ay si Jesus Christ, kaya tinawag niya itong the Revelation of Jesus Christ instead of the Revelation of John. Okay. Ang author nga po ay si John the Apostle. At nasulat po ito mga around AD 95.
95 AD. Wala nang Panginoong Hesus nakaakyat na sa langit nang isulat po ito. Tingnan po natin mga kapatid, para mas madali po natin maunawaan ang Book of Revelation. Tingnan po natin hindi lamang yung background niya, kundi yung outline niya. Ang Revelation po ay composed of 22 chapters. Ang chapter 1 verses 1 to 8 ay nandiyan po yung prologue, parang introduction. In-introduce kung ano ba yung magiging content ng buong Revelation. Nandiyan po yung parang introduction. And then ang second part niya, yung part 2 ay yung messages to the 7 churches. Chapter 1 verse 9 to chapter 3 verses 22. And then part 3, the 7 seals, ang 7 mga tatak. Chapter 4 verse 1 to chapter 8 verse 1. Okay mga kapatid. And then the 7 trumpets. Chapter 8 verse 2 to chapter 11 verse 19. At nandito rin po ang the Church of God under persecution. Nandyan po ang tala kung paanong inusig ng Diablo, ni Satanas, sa pagitan ng kanyang human agents, ang iglesyang nalabig. Sa Revelation 12 verse 1, nandiyan din ang description ng pagkapanganak ng Panginoon Hesus. Nandiyan din yung kung gaano karami ang mga angels na nakalagkad ng buntot ng dragon na si Satanas. Yung nadaya niya mga angels. Nandiyan din yung tala. And then yung period of persecution, yung 1,260 years o days, equivalent to years in prophecy, nandyan po nakatala. Ano po? Yung period of darkness, period of persecution. At nandyan po yung the 7 trumpets. Alam niyo po sa Book of Revelation, maraming mga number 7 dito. Kaya nga sinabi na ang Revelation ay nandito yung mga perfect 7. Yung number 7 is a perfect number sa biblical account, particularly sa Book of Revelation. Originally po, ang lingwahe na ginamit dito ay Greek language po, at naisali na po sa iba't ibang mga lingwahe sa ating kapanahunan. Depende po sa mga subject na readers. No? So, nandiyan po yung 7 trumpets. Nandiyan din po yung 7 cups. Ito po yung 7 vials na rin kung tawagin, yung 7 huling salot. Nandun sa 7 mangkok sa Revelation 15:1 to 16:21. At nandito rin po ang victory over the evil powers. Paano magtatagumpay ang nalabing iglesia, ang bayan ng Diyos, laban sa kapangyarihan ng demonyo. Nandito rin po ang tala ng good news, mga kapatid, the New Jerusalem. Chapter 21, verse 1 to chapter 22, verse 5. At yung epilogue, mga kapatid, yung pahimakas, ano ba tawag doon? Yung parang farewell messages, chapter 22, verses 6 to 21. Makapansin natin, mga kapatid, ang Biblia natin, yung Genesis chapter 1 to 2, ay naglalaman, ito yung mga chapters na wala pang bahid ng kasalanan. Pagpasok ng Genesis chapter 3, nandiyan na po ang record o tala ng pagpasok ng kasalanan. Kung titingnan niyo po ang historical account ng buong Biblia, ang Genesis chapter 3, nandiyan na po ang pagpasok ng kasalanan, bahid ng kasalanan, hanggang Revelation chapter 20. Nandiyan po ang kung paano naglalaban ang good and evil between God and Satan, yung mga human agents nila. At nandiyan din po ang tinatawag na Great Controversy. Yan po ang mga talata at mga kabanata ng Biblia na nabahiran po ng kasalanan. Genesis chapter 3 up to Revelation chapter 20. Nandiyan ang mga tunggalian ng mabuti at masama. Pero mapapansin po natin kung paano sa Genesis chapter 1 and 2, nandiyan po ang mga 2 kabanatang wala pang bahid ng kasalanan, tala ng creation, yung nasirang Eden, na tahanan ng tao, mga kapatid, originally kay Adam and Eve, ay ibabalik ng Diyos. Restoration naman po ang tala ng chapter 21 to chapter 22. Yung huling 2 aklat ng Biblia, sa huling aklat, huling 2 kabanata ng huling aklat ng Biblia, nandiyan po naman ang tala kung paano i-restore ng Panginoon ang nawalang ating Garden of Eden, yung New Earth, New Jerusalem, na itatatag ng Panginoon. Kaya nga, huling 2 kabanata,
na unang dalawang kabanata ng unang aklat sa Genesis chapter 1 and 2 ay nandun din naman i-restore ng Panginoon sa Revelation chapter 21 and 22 ang tala po ng restoration po ng nasirang plano ng Diyos at ng tahanan ng tao, mga kapatid. So yan po, ang content po ng buong Revelation ay ito po, makikita natin. This is the book where all the books of the Bible converge. Magtataka kayo, parang pinagsama-sama. Connected yung book of Revelation, connected sa halos lahat ng aklat ng Biblia. Meron siyang mga cross-references na makikita sa iba't ibang aklat po ng Biblia, iba't ibang books of the Bible. And all of them are linked to Revelation. Halos lahat po ng mga books ng Biblia ay nakalink sa Revelation, converge, attach. Sila po ay nakalink pa din, converge, naka-attach pa, nakalink, no, sa book of Revelation. And in this book, the author assures us that God is in control of the future. May nakakatakot ba? Kapag sinabing God is in control of the future, wala tayong dapat katakutan. Sabi nga ni Ellen G. White, we don't have to worry. Wala tayong panahon para mag-alala. Unless we forget kung ano yung ginawa ng Diyos sa huling sa mga nakaraang mga panahon. Walang dapat katakutan sa inaharap, malibang makalimutan natin ang ginawa ng Diyos sa nakaraan. Yan po ang ibig sabihin ko. Hindi ko kasi memorize yung Spirit of Prophecy quotation na yun. Number 4, Christians must not fear the future. So since God is in control, according to the message of Revelation, Christians must not fear the future. Instead, they must trust in the beloved Lord who is coming soon to this world. Yung Book of Revelation po ang nagbabalita din, Lo, I come quickly. Sabi ng Panginoon, narito ako'y pumaparitong madali. Darating na agad. Yan, nagmamadali. Okay. Number 5, Revelation is full of fascinating figures. Nandyan ang mga, 7 ulo, 10 sungay, nandyan yan. Nandyan yung mga hayop na may mga pakpak, leon, leopardo may mga pakpak. Lumilipad sila. Ayan. May mga symbolism na may mga literal na meaning na iba. Okay, mga kapatid. Nandyan ang Revelation is full of fascinating figures that reveal the great controversy between Jesus and Satan. Si Satanas dyan ay dinescribe as maraming description si Satan sa Revelation. Siya ay old serpent, matandang ahas. Siya ay Satanas. Siya din po ay dragon. Marami pong description sa kanya. Therefore, its reading is very important at this time of human history. Mahalaga bang pag-aralan ng Biblia ang Revelation, mga kapatid? Its reading is very important at this time of human history. Hindi po tayo magiging confident na harapin ang pinakamabigat na pagsubok, pag-uusig na darating sa bayan ng Diyos unless maunawaan natin po ang mensahe po ng Book of Revelation. Ito po isang bukas na aklat, hindi po ito saradong aklat. Mahirap pag-aralan na walang gabay ng Holy Spirit. Kailangan din ng gabay ng mga tagapagturo para maintindihan natin. And of course, mga kapatid, ng illumination and guidance and wisdom from the Lord. Hindi po lang sa human agent. Mas mahalaga po yung pagkaunawa na gagaling sa banal na spirito na nag-inspired kay John, the Apostle, para sulat po ang Book of Revelation. Okay. Tingnan po naman natin si Jesus Christ in the Book of Revelation. Alam niyo ba ang daming title ni Jesus Christ sa Book of Revelation? Ma-amaze kayo. Napakarami po. At ngayon nyo siguro maririnig ang marami dito, maridiscover. Tinawag si Jesus Christ sa Book of Revelation na faithful and true witness. I-screenshot nyo lang po, hindi ko na mabasa isa-isa dahil limitado ang ating oras. Siya po ay tinawag na faithful and true witness. Siya ay tapat at tunay na saksi. Ganda po, no? Siya po yung tinutukoy dyan. Pag-aralan po natin ito, mga kapatid, makikita po ninyo na mas madali na palang basahin ang Book of Revelation kapag napag-aralan natin ito. Sa 18 sessions na binigay sa akin po na mag-discuss dito sa ating second semester, I'm trying my best na ma-discuss ito chapter by chapter and then atin pong i-unveil ang mga secrets ng mga simbolo sa bawat chapter dito sa ating po pag-aaral.
And number 2 mga kapatid, firstborn from the dead. Siya rin tinatawag din na panganay sa lahat ng mga namatay. Bagamat hindi siya ang unang namatay o nabuhay, tinawag siyang firstborn from the dead. I-explain po natin yan later on. Number 3, ruler of the kings of the earth. Siya po tinawag na tagapangasiwa. Tagapangasiwa sa lahat ng mga hari sa buong sanlibutan. At tinawag din siyang Alpha and Omega sa mga talatang binanggit dyan. The Alpha and Omega. Sa Greek alphabet, alam natin, ang ibig sabihin ng Alpha, first letter sa Greek alphabet, at ang Omega naman ay Omicron. Siya naman yung last letter sa Greek alphabet. Ibig sabihin nito ay siya ang una, siya rin ang huli. Siya ang pasimula, siya ang wakas. Yan. And then, siya rin tinatawag na the beginning and the end. Dun sa mga talatang ito. And then, siya rin tinawag na who is and was and is to come. Siya daw po yung nakaraan, ang nakaraan, siya yung darating. Yan siya yung mga kapatid. Okay? Okay, siya rin po tinatawag na the Almighty, ang makapangyarihan. Bagaman siya tinatawag din na Almighty God. Okay. Mighty God siya dun sa Isaiah 9 verse 10. Pero sa Revelation 1 verse 8 ay kapantay siya ng Ama, the Almighty God, no? So yun mga kapatid, ang napakagandang mga discoveries natin dito sa Book of Revelation. Number 8 mga kapatid, tinawag siyang the first and the last, no? Parang inuulit lang yung ibang mga titles. Tinawag din siyang Son of Man sa Revelation 1:13, anak ng tao. Siya rin ay tinawag na who lives and was dead. Siya ay nabuhay at siya daw po'y namatay. So si Christ talaga yung tinutukoy dyan. And who has the keys of Hades and of death. Meron po siyang susi ng yung Hades po ay libingan at ng kamatayan. So ibig sabihin, kanino natin pagtitiwala ang ating buhay? Siyempre doon sa may hawak ng susi ng libingan. Siya may kapangyarihan na magbukas nito. Ibig sabihin, siya may kapangyarihan na bumuhay sa mga taong namatay na may pananampalataya. Siya may hawak ng susi, di ba? Who walks in the midst of the gold lampstands. Siya daw po yung lumalakad sa gitna ng 7 mga gintong kandilero. Yung 7 lampstand. Okay, lampstand. Kandilero po ang tawag sa Tagalog. And number 13, who holds the 7 stars in his right hand. Mamaya ma-discover natin ano ba yung lampstand, ano ba yung mga 7 stars na hawak-hawak sa kanang kamay ng ating Panginoong Hesus. Ang daming punong-puno ng simbolo po ito mga kapatid. Kaya huwag kayong absent dahil ang subject na ito ay napaka-interesting. At kapag na-miss mo ito, na-miss mo rin yung ibang part ng buhay mo. Yung mga exciting points at mga discoveries dito po sa Book of Revelation. And then sabi dito ay who was dead and came to life. Siya daw po yung namatay at muli na buhay. Kita niyo po, lahat aside from Jesus Christ, lahat ng mga founder ng iba't ibang mga religion na pag-aralan natin sa ating last na semester yung ating world major religions na pag-aralan po natin na yung mga kinikilala po nilang mga leader. Si Buddha, sino pa? Si Muhammad, yung mga kinikilala pong leader na nagtayo o nagtaguyod ng iba't ibang sekta ng mga major religions and minor religions sa buong sanlibutan. Halos lahat sila po, lahat talaga, na mga matay sila, sila nandun ang kanilang mga labi, ang kanilang mga buto o mga labi ng kanilang katawan sa libingan. Pero kakaiba, ang kinikilalang founder ng mga Kristiyano, ng Christianity o Christian religion, ang ating Panginoong Hesus, dahil siya ay namatay, siya lamang ang nabuhay. So kanino natin pagtitiwala ang ating buhay? Siyempre dun sa may hawak ng susi ng libingan at nagsabing, ako ang buhay at ang pagkabuhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat mamamatay, ay mabubuhay siya. So John 11 verse 25, di ba? Binanggit yan? Okay po. Unmute lang po ang inyong sino bang mga co-host natin dito? Si Ma'am Kalin yung host at Ma'am Kalin, Ma'am May, paki-assign po ng isa pang pulis natin na mag-unmute po ng mga pumapasok na hindi pa po na-unmute yung kanilang microphone. Thank you so much. Okay, siya rin po yung tinatawag na who has the two-edged sword. Meron po siyang hawak na dobling talim, parang double blade na tabak.
Sabi sa Revelation 2 verse 12. Siya rin po tinatawag na Son of God. Son of Man, Son of God, yan po ang mga titles ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Who has eyes like a flame of and feet like fine brass. Siya raw po yung may mata na gaya ng naglalagablab na apoy. Kakaiba, no? And then meron siyang paa na gaya ng pilong, ano ba yung brass? Tanso. Yan. Kapatid, ang ganda po ng description ng Bible, no? Siya rin po yung tinatawag na who has a seven spirits of God and the seven stars. May manok pa po. Sino yung nag-aalaga ng pangsabong doon? Ay, ano yan? Gis, okay, Gis, Maxim, laro na ako sa din. Online ba? Microphone. Pagpasok niyo po, kung kapapasok niyo lang po, paki-unmute niyo lang po yung inyong microphone. Ganda ng background music. Daghang kitag makatunog. Bagong itlog ba niya? Manok. Okay. Okay po, thank you. Who have seven spirits of God and the seven stars? 7 to 7. Okay, panagsaraman, usaksman, nakausaraman. Okay. Tinawag din po siya na who is holy. Siya po yung tinatawag na banal. Who is true. Siya po yung tinatawag na totoo. Who has the key of David. Siya daw po yung mayroong susi ni David. Who opens and no one shuts. Siya daw po yung nagsasara na walang makapagbubukas. Yung pintuan. Okay. Who shuts and no one opens. Siya yung nagbubukas, walang makapagsasara. Kapag siya rin daw po ang nagsara, walang makapagbubukas. Kakaiba, no? Okay. Siya rin po yung tinatawag na the Amen. Si Jesus Christ po yung the Amen. Ibig sabihin ng Amen ay so be it. Kaya pag nagpipray tayo, Amen. Ibig sabihin ay sumasang-ayon tayo dun sa kanyang panalangin. Okay. The beginning of the creation of God. Siya daw po yung pasimula ng paglikha ng Diyos. And then, holy. Binanggit ulit yung holy, no? And then yung holy, 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 nasa chapter 4, verse 8 po yun. Diba inaawit natin yan kapag tayo ay sa intro, kapag mapasok na yung mga participants sa ating church, divine service, no? Holy, 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 di ba? Tapos idudugtong pa ito, Lord God Almighty. Mga titles po na yun. Title po ng Panginoong Jesus, Lord God Almighty. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Who lives forever and ever. Nabubuhay magpakailan-kailanman. Minsan lang siya namatay dahil sa kanyang mission ng pagtubos, pero mula nung mabuhay siya, mabubuhay siya magpakailan-kailanman. Siya po tinawag din na karapat-dapat, worthy. Di ba tinatanong kung sino ang karapat-dapat magbukas ng selyo, ng 7 seals? Nalulungkot si John the Revelator, si John, the author of Revelation, na nagtatanong kung sino karapat-dapat na magbukas ng 7 tatak ng aklat para mabuksan at maunawaan ang mensahe. Kaya worthy is the Lamb. Siya ang karapat-dapat. Si Kristo po, ang ating Panginoong Hesus, ang tanging karapat-dapat na magbukas ng tatak, mga kapatid. Siya tinawag din na Lion of the tribe of Judah, ang leon sa tribo ni Judah. Dahil siya galing po sa lahi ni Judah, tinawag siyang leon ng tribo ng Judah. Tinawag din siyang root or offspring of David. Siya po ay lahi na nagmula kay David. Tama po kung iugatin natin yung genealogy, yung origin ni Christ, doon sa Book of Matthew chapter 1, andun po, matitrace back natin, ang genealogy o pinag-ugatan ng lahi ng Panginoong Hesus ay kay David. Siya tinawag din pong Lamb. Siya po yung kordero na pinatay alang-alang sa ating kaligtasan. Tinawag din siyang Lord, Holy and True sa chapter 6 verse 10, mga kapatid. Tinawag din siyang child sa 12 verse 5. Yung lalaking ipinanganak po ng babae doon ay siya po yon, yung bata na ipinanganak doon. Tinawag din po siyang Son of Man, anak ng tao, dahil ipinanganak siya ni Maria. So anak din siya ng Diyos dahil siya anak ng bugtong na anak ng Ama sa langit. Tinawag din siya Son of Man dahil ipinanganak siya sa pagitan ni Maria. Okay? Para maging tao. Hindi pwedeng mamatay ang Diyos kaya nagkatawang tao. Okay, tinawag din siyang King of the Saints, hari ng mga santo. Kita niyo po, no? At tinawag din po siyang righteous o matuwid. Ayan. At Lord of Lords and Kings of Kings. Kaya may awit tayong King of Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. Sino po yun? Siya yun. Di ba inaawit natin sa mga bata?
Jesus, King of Kings, glory, hallelujah. Jesus, King of Kings, glory, hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. Oh, special number yon, exclamation number. Baka na inaantok na kayo. Okay. Tinawag din siyang faithful and true, tapat at tunay. Parang naulit yung iba niyang mga titles. Tinawag din siyang the Word of God, ang salita ng Diyos, Word of God. Tinawag din siyang temple, bright and morning star. May mga kabataang pulpulton na nagchat-chat sa akin. Ano daw bang ibig sabihin nun? Si Satan daw po tinawag na tala sa umaga. Bakit si Jesus Christ din daw po tinawag din na morning star din? Sabi ko, may bright doon. Walang bright. Hindi bright si Satan. Tinawag lang siyang morning star. Tala sa umaga, pero hindi siya tinawag na bright. Right. Ang bright and morning star talaga ang ating Panginoon Hesus, mga kapatid. Okay, sa number 44 natin, tinawag siya mismo sa Biblia na Lord Jesus Christ. Ayan, mga kapatid, siya yung Panginoong Jesucristo. Okay? Tingnan po natin yung section outline dito sa Book of Revelation, chapter 1. The resurrected Christ appears to the Apostle John and tells him to write down what you see and send it to the 7 churches. Talaga po yung Book of Revelation, especially, particularly, ay sinulat ni John the Apostle para sa 7 iglesia sa Asia. Okay, John represents his outline for the book. Sabi dito, the things that are now happening and the things that will happen later. So yung mga pinakita kay Juan ay pinasulat sa kanya, ito yung mga nangyayari ngayon at mangyayari po sa hinaharap. Therefore, its reading is very important at this time of human history, mga kapatid. So, ito na po yung section outline. Ibibigay ko po sa inyo ang section outline para mas madali pong maunawaan at basahin ang Revelation chapter 1. Tatalakayin na po natin ngayon ang Revelation chapter 1 para mas maintindihan niyo po, ini-outline na po ito. Okay, number 1, part 1, the servant of God. Sino po yung servant of God? Sa Revelation chapter 1, verse 1 to 10, the Apostle John receives an extended heavenly message. Meron na siyang tinanggap na mensahe nang isulat niya po yung 4th book ng Synoptic Gospel, ang Book of John. Pero meron siyang extended revelation na binigay sa kanya ang Panginoon. Heavenly message po ito. Ito nga po sinulat niya ang Book of Revelation. Dahil chapter 1 po yung ating pinag-uusapan ngayon. Okay, Book of Revelation po pinag-uusapan natin chapter 1. Ito po yung outline niya. Una po, the source of the message. Sino po ang source ng message? Sa Revelation chapter 1, verses 1 to 2. Yan po. Ang atin po, ang source ng message po ay from the Father. From the Father to the Son. Sa Revelation chapter 1, verse 1, part A. And then from the Son to an angel. Ito po yung kung paano yung revelation ng Panginoon ay nakarating sa mga tao. Mula sa Ama, patungo sa Anak. Mula sa Anak, patungo sa Anghel. Basahin niyo po yung chapter 1, verse 1 and 2. From the angel to John the Apostle. Yun po yung sequence. Paano ang message ng revelation ay nakarating kay John. Mula sa Ama, binigay sa Anak. Binigay sa Anak, ipinasa sa angel. Mula sa angel, ipinasa kay John the Apostle. Okay, mga kapatid, maliwanag. Okay, letter B. The promises or the promise in this message, chapter 1, verse 3, meron pong special blessing na ibinigay po sa pagbabasa po ng Revelation, Book of Revelation. Meron po ditong 3 mapapalad, 3 blessed. Okay, number 1, to those who read and obey its content. Mapapalad daw po ang bumabasa at mapapalad din po ang nakikinig. Lalo tigit, mapapala din po ang tumutupad sa mga bagay na nasusulat sa aklat na ito sapagkat ang panahon ay malapit na. So, mga kapatid, sino kung gusto bumasa yung text na yun? Basahin natin ang ilan lamang po sa mga highlighted na mga verses sa ating pag-aaral dito sa Book of Revelation. Chapter 1, verse 3. Sino po ang gusto bumasa?
Bago ko po pala makalimutan, ang assignment niyo po next meeting, basahin niyo po yung chapter 2. Mag-advance reading po kayo ng Revelation chapter 2 para pag diniscuss po natin, hindi na po tayo magbabasa ng isa-isa dahil matagal po yung pagbabasa. No? Ang atin na lang pong i-highlight dito yung mga verses at yung mga interpretation sa mga symbolism na ating matatalakay dito po. Sabi dito sa verse 1, chapter 2 o chapter 3, "Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand." Anong sabi sa Tagalog? Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahon malapit na. Bakit mapalad? Sino mapapalad? Parsing muna tayo, sabi ni Pastor Cesar. Parsing muna tayo. Sino mapapalad po? Sino tatlong mapapalad? Dito sa Revelation 1 verse 3, ang Bumabasa, bumabasa, nakikinig, tumutupad. at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon. Dito sa aklat na to, mga kapatid, ng propesiya. Bakit po? Bakit po mapapalad sila? Para saan? Anong pinaghahandaan po nila? Nagbabasa sila? Nakikinig sila? Tumutupad sila? Dahil sila naghahanda sa Malapit na ang panahon. malapit na. Prophecy. Apo, yes po. So second coming of Christ, yung panahon na malapit na. Okay, sino po ang recipient of this message? Chapter 1 verse 4, part A. It is written to the 7 churches in Asia. Ano po ba yung mga 7 churches sa Asia? Ito po. Nilagay ko na yung picture dito para madali po niyo matandaan. Lalabas po sa exam yan. 7 churches of Revelation, Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and the last, Laodicea. Meron pong different messages ang Panginoong Diyos sa Book of Revelation, sa particular 7 churches po na ito na atin pong matatalakay sa mga susunod. Sa chapter 2 po, sa next meeting po natin, huwag kayong absent dahil atin pong himayin, tatalakayin kung ano ba ang mensahe ng Panginoon, ano bang kasalanan ng mga iglesyang ito, at bakit kailangan nilang mapakinggan ang mensahe at kailangan nilang magreforma para magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Particular sa Laodicea, sa Last Day Church, na ito po ay kumakatawan din sa iglesyang nalabi, mga kapatid. So meron din po ditong the greetings in this message. May pagbati po eh. Chapter 1 verse 4, tingnan po natin yung pagbati. May pagbati mula sa Ama. Sabi dito, "John to the 7 churches which are in Asia, be unto you and peace from him which is and which was and which is to come, and from the 7 spirits which are before his throne." Si Juan sa 7 iglesia, sabi rito, biyaya ang sumainyo nawa at kapayapaang mula doon sa kanya na ngayon at na nakaraan ay darating at mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng kanyang luklukan. Kung titingnan po natin yung pagbati po sa mensaheng ito ay mula sa Ama at doon sa from the 7-fold Spirit and from the Son. So parang yung Trinity po nandyan po, kompleto. The theme of this message po ay Jesus Christ in His grand and glorious theme. Si Kristo po ang pinakang main theme ng Book of Revelation. Who He is, God is faithful witness, o God's faithful witness, the firstborn from the dead. Si Jesus Christ po yung tinutukoy. Who He is, mga kapatid, God's faithful witness. And then letter C, the ruler of the kings of this earth. Ito na po yung mga title ni Jesus Christ. The Alpha and Omega, the Eternal One. And then mga kapatid, sa number 2, what He has done. Ano pong ginawa niya? Sa chapter 1 verse 5 and to verse 6, He shed His blood to redeem us. Ang galing, no? Nandyan po yung ginawa ng Panginoong Hesus. Ibinuhos ang kanyang dugo para tubusin tayo. Made us a kingdom of priests. Ginawa tayong mga kaharian na mga pari. Kaya nga dun sa 1 Peter chapter 2 verse 9 ba yun? Tinawag tayong mga pari, no? Priest. Sa ating priesthood of all believers. Tayong mga pari na tinawag ng Panginoon Diyos, mga kapatid. What He will do? Ano po ang kanyang gagawin? He will come again in the clouds. Second coming na ito pinag-uusapan dito. Revealing Himself to the Jews. Kasi may binanggit dito yung mga nangsiulos sa Kanya. Makakakita sa pagbabalik ni Jesus.
pati yung nagsiulos, yung sumibat sa kanya. So, revealing himself to the Jews, revealing himself to the Gentiles, sa lahat ng mga tao. Pag sinabi nating Gentiles, not born a Jew. Lahat ng mga lahi na hindi pinanganak na Hudyo sa laman, not born a Jew, lahat po ang tawag doon ay Gentiles. Kasama po ang mga Pilipino. Ayan. Okay. The Apostle John received an extended heavenly message. Letter F dito. The place of this message, saan po natanggap yung mensahe na yon? Sa chapter 1 verse 9, John was on the Isle of Patmos. Nandun siya sa isla ng Patmos na ano siya, na itapon siya doon nung tanggapin niya po itong mga visions na ito. The time of this message, it was on the Lord's Day. Napag-aralan na po natin yung Lord's Day. Ito po ay pinapaniwala lang iba na ito'y Sunday. Pero ang Lord's Day talaga, according to the Bible, Isaiah 58 verse 13, ang ating biblical support, ang Lord's Day po talaga ay Sabbath. Yan. And then sa Exodus chapter 20 verses 8 to 11, ang Lord's Day po talaga, ang araw ng Panginoon na inaangkin niya ay ang Sabbath. Lord's Day. Okay. Pero ang interpretation po ng mga Sunday keepers dyan, Sunday daw po yung Lord's Day na yan. Okay. Next, the sound of this message. Ano po yung sound of this message? A voice like a trumpet blast. Pakinggan nyo na po ba ang trumpet blast, yung message? Yung kapag hinipan ng malakas po ang trumpeta, ay napakalakas po na tunog. One of the noisiest, noisiest ba yun? Pinakamalakas at maingay na tunog ng mga instrument, especially wind instrument, ay ito pong trumpet, mga kapatid, di ba? Kaya nga sa second coming, ang dala-dala ng mga angels natin na maghuhudyat na dumarating ng ating Panginoong Hesus ay ang sound of the trumpets. Lahat po ng angels ng Panginoon na naiwan sa kanyang loyal ay dala-dala ang kanilang mga trumpeta. Ibublow nila yon, hudyat ng pagbabalik ng Hesus, mga kapatid. Habang nandyan nagsasalimbayan ng mga kulog at kidlat at magaganap ang pinakamalakas na lindol. Nandyan din po ang trumpet sounding ng lahat ng 2/3 ng angels na naabay ng Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik. Tumutunog sa background music sa second coming ay ang mga trumpets, mga kapatid. Yan din ang ginamit. A voice like a trumpet blast. Hinalintulad doon. Ibig sabihin, pag nagsalita ang ating Panginoon, napakalakas ng kanyang tinig. Parang trumpeta. Okay, napakalakas. His countenance, tingnan natin yung kanyang his command, appearance by Jesus, mga kapatid. Pag sinabi natin appearance, yung pag tinignan mo siya, ano bang meron sa kanya? Again, John is instructed to send the message to the 7 churches in Asia. Yung kanyang countenance, ito po. He appears standing among 7 gold lampstands. Siya po'y nakita na nakatayo na nandoon sa tabi ng 7 gold lampstand. He's wearing a long robe with golden band across the chest. Hindi ko nailagay dito yung picture. Imagine na lang po ninyo ang Panginoong Hesus nung makita ni John sa kanyang vision. Siya'y nakasuot ng mahabang puting damit, long robe with golden band across the chest. Meron siyang golden band across the chest sa kanyang dibdib, mga kapatid. At siya'y nakatayo sa tabi ng lampstand. May mga meaning po yan. His right hand holds 7 stars. Yung kanyang kanang kamay ay may hawak na 7 bituin. Out of his mouth comes a double-edged sword. Pag nagsalita daw po siya, may lumalabas na tabak na merong 2 talim, parang double blade na tabak ang lumalabas pag nagsasalita siya. His face shines as the noonday sun. Ang kanyang mukha daw po ay nagliliwanag na katulad ng katanghaliang tapat na liwanag ng araw. Grabe ang description, ano po. At ito po yung reassurance by Jesus. Kinukomfort po niya ang bayan ng Diyos. He reassures the fear-stricken John. Kanyang kinomfort, kanyang inaliw si Juan, the Apostle, John the Apostle. Dahil natakot siya sa kanyang mga nakita. Pero reassure siya ng ating Panginoon na hindi siya dapat matakot. Sapagkat sinabi ng Panginoon Hesus na, I was dead, but I am alive forever and ever. Ako'y namatay at ako'y nabubuhay magpakailanman. Hawak ko ang susi ng kamatayan at ng libingan. May dapat bang katakutan?
Nakakatakot bang kamatayan kung si Jesus ay tinanggap natin na may hawak ng susi ng kamatayan at ng libingan? Kaya nga sa second coming, may tinig, may tunog ng arkanghel. May tinig ng arkanghel at may mga trumpeta ng Diyos. Basahin niyo po yung book of 1 Thessalonians chapter 1 verses 4 to 13. Chapter 1 Thessalonians 4, 13 to 18, I mean. Basahin po niyo doon na pagbalik ni Jesus mayroong tunog ng trumpeta, may mga pakakak ng Diyos, at may tinig ng arkanghel. Ano yung tinig ng arkanghel na yon na binabanggit doon sa 1 Thessalonians 4? Kung babasahin niyo po yung Spirit of Prophecy, nakasulat doon ay, mabuhay kayo! Kayong mga natutulog sa labok ng lupa, bumangon kayo! Yun po yung voice of the archangel. Yung tinig na yun, habang may trumpet sounding, habang merong tunog ng trumpeta, mga kaibigan, sa pagbabalik ni Jesus, dala-dala ng mga angels, inihipan ng mga trumpet. Sa second coming ay isigaw din ang ating Panginoon. Sabihin niya na, mabuhay kayo, kayong mga natutulog sa labok ng lupa, bumangon kayo. Yan. So, yan po magandang balita, mga kapatid. Ito na po yung meaning. What are the 7 stars and 7 lampstands in chapter 1 verse 20? This is the meaning. Interpretin po ng Bible. Ito maganda po sa Bible meron siyang sariling interpretation. Nag-interpret siya ng kanyang sariling mga simbolo. This is the meaning of the mystery of the 7 stars you saw in my right hand. Ano ba po yung pitong bituin sa kanang kamay ng Panginoon Jesus na hawak-hawak niya? And the 7 gold lampstands, the 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches. Ano po yung meaning niya? Tingnan natin yung Tagalog version niya. Chapter 1 verse 3. May manok na naman. Ayan po, itong chapter 1 verse 20, ito pong sabi, ang hiwaga. Gerald Lozades, please mute your... lagi po may nag-unmute ng inyong ang inyong microphone. Lagi po may nag-unmute. Baka po may batang naglalaro ng inyong cellphone. Okay. Si Ma'am May daw po ay kagigising daw niya. From night duty po kasi siya. Okay? Okay, Ma'am. Don't worry. Thank you so much for providing us itong ating ginagamit na ngayon na ating link as requested by Dr. Ray. Okay, sabi dito sa verse 20, ang hiwaga ng 7 bituin na yung nakita, sabi ng angel kay John, sa aking kamay, sa aking kanang kamay, okay, ang hiwaga ng 7 bituin na yung nakita sa aking kanang kamay, si Jesus Christ po nagsasalita dito, no? Ang sabi dito ay ang 7 kandilero at ang 7 kandilerong ginto. Ang 7 bituin ay ang anghel, mga anghel ng 7 iglesia, at ang 7 kandilero ay ang 7 iglesia. Kita niyo po, unlocking Bible prophecy. Ang nag-interpret ng Biblia ay ang kanya rin pong sarili. Okay? Okay, last na po ito. Nag-start naman ako mga 1:10 yata, 10:15. So, overtime ako ng ilang minutes to recover the missing minutes. Ano po? Ito po mga kapatid, I would like to reiterate po. Bakit mahalaga pong pag-aralan po ang Book of Revelation? Ang reason po ay para maging komportable tayo sa pagharap sa future, sa pinakamatinding gagawin ni Satanas, kung paano tayo magtatagumpay sa kanya. Nandito po ang mga sikreto sa Book of Revelation. So, blessed is he who reads, and those who hear the words of the prophecy, and who heed the things which are written in it, for the time is near. So, dyan lang po nagtatapos ang aking presentation. Except, bigyan tayo pa ng ilang minuto siguro ni Doc Ray. Pero may susunod po yata mag-present. Kaya dyan po natatapos. Ang assignment ko po sa inyo ay basahin po in advance ang chapter 2 ng Book of Revelation. At marami pa tayong mag-discover. Possible din po na yung mga iba pang mga highlights ng chapter 1 ay ipipresent ko po sa inyo sa next meeting, and then mag-proceed tayo sa chapter 2. Alamin natin po ang God's messages to the 7 churches of Revelation.
Thank you so much po. At back to you, Dr. Ray. Dr. Ray, binabalik ko po na sa inyo ang panahon. Okay mga kapatid, maraming salamat Doc Arnel sa yung introductory discussion sa ating Amen. subject Daniel Revelation. Okay. So mga kapatid, magpapadala po ako ng mga revelation lessons. Bawat isa sa inyo, then ayon po ay ipiprint nyo na lang, tapos pipill upan. Yan po ang inyong coursework during the weekdays na pag-aaral. Okay, kasi ang ating subject is 2 units. So equivalent po ito sa 12 hours na lecture. So 2 units plus dahil 12 hours, so meron po tayong 36 hours lahat. So 24 hours for our work outside the classroom. So ay ipapadala ko sa inyo ay 24 lessons ng the Book of Revelation. Tapos yung 24 lessons na yan, ipiprint nyo lang sa computer ninyo, tapos pipill upan. Sasagutan pala. Para yun ay i-check natin bilang part of the requirements of this course to get a total of 54 hours. 36 hours for the 2 units. Okay. Ang gustong umorder ng printed na, kung wala kayong printer, ipaalam nyo lang kay Ma'am Manilyn. Tapos kukumputin pa natin kung magkano, kasi wala pang that is 24 lessons times 8 pages. So ang hirap mag-compute no? Sino ba yung palaging nagdadala ng calculator dyan? No? 8 pages times 24 lessons. 92 daw. 224 pages. 92. Ano? 224 pages. Ay, mali. Iniparehas yung sagot. Gawin na lang natin 10 para hindi madali mag-compute. Pag 10, 240 pages. Ay, tama. Kay 24, kung 24 lessons, tapos 10 pages, ay 240. Dahil 8 pages lang, 192. 192. Divided by 2, Pwede po ba magtanong, Doc? gawin na lang natin 200 para hindi mahirap mag-divide. Okay, 100. Okay. So, yun po, 100. Tapos, isisend natin sa inyo mga kapatid. Parang coursework yan ninyo. Parang na siya. Parang siyang, nakabind na po siya. No? Ang ating binder na gagamitin ay spine, no? Spine bound pala, ay maganda siyang tingnan, mas madaling So atin yang gagawin para hindi pa natin alam kung magkano talaga yung babayaran, pero
malamang hindi naman mahal yan mga kapatid. Okay. Sige po, mayroong nagtanong. Pwede ba magtanong, Doc? Pwede naman po. Yung regarding dun sa Revelation chapter 1 verse 3. Kasi meron kasi akong sino yung tinatanong mo? Ako o si Doc Arnel? Yung sino ba pwede tanungin doon sa paksa? Sa lesson? Sino ba yung professor doon? Sa akin nyo na po i-address yung question nyo, sir. Sige po, sige po. Kasi sa akin, pag matanong sa akin, yung Xerox lang. Sorry po. Sorry po. Akala ko kung magkano yung Xerox, baka peso po. Pero yung subject, doon ka na magtanong kay Doc Arnel. Kasi siya yung nag-discuss eh. Okay po. Ano pong question niya? Sige po. Kasi doon sa sa Revelation 1 verse 3, meron kasi akong interest na bina-Bible studyhan at ang magbasa ko doon is mapalad yung mga bumabasa, yung mga nakikinig at yung mga tumutupad. So yung sabi niya sa akin, kasi yung approach ko sa kanya, sabi ko mapalad yung mga taong nagbabasa, yung mga taong nakikinig at yung mga taong tumutupad dito sa nakasulat. So ang sabi niya sa akin, so kung ganoon pala brother, yung mga nakikinig din pala ay magiging mapalad din, ay makikinig na lang ako sa iyo at ayoko nang magbasa dahil tinatamad akong magbasa. Pareho din naman yun na magiging mapalad yung mga nagbasa at yung mga nakikinig. So makikinig na lang siya at hindi lang siya magbasa dahil tinatamad daw siya magbasa. Mas maganda daw makinig. So yung pumasok sa isip ko, Dugban, habang binabasa ko ito, ano ba talaga ang tamang kumbaga approach dito is ito ba yung mapalad na sinasabi dito? Nag-describe ba ito sa tatlong uri ng tao? Yung mga taong nagbabasa, mga taong nakikinig, at yung mga taong sumusunod? Or tumutukoy lang ito sa iisang tao lang na dinidescribe ang kanilang mga ginagawa? Mga nagbasa, nakinig, at sumusunod. Yun po yung pumapasok sa isip ko na nung naano ko yung tanong niya. At naisip ko rin na kung sa isang tao din ito nag-describe, paano yung mga hindi makakakita at saka yung hindi rin makakabasa. Kaya doon baka may may maganda tayong approach or unawa kung paano ba to ano ba talaga ang tamang unawa dito sa word na blessed? Nag-describe ba sa tatlong uri ng tao na taong bumabasa, taong nakikinig at taong sumusunod, or iisang tao lang na tatlong bagay yung kanyang ginagawa, yung nagbabasa siya, nakikinig siya at sumusunod siya? Yun po yung aking tanong, Doc. Thank you po. Okay, thank you. Very nice po yung question nyo, no? Actually, applicable po sa lahat. Kasi kung halimbawa, kung practical application natin, doon sa malimit ginagamit ng Revelation 1 verse 3, of course, kung tatlo yung mapapalad dyan, yung blessing na ibibigay sa Book of Revelation, kung ikaw ay nagbabasa, meron ka ng 1 point. Kung nakikinig ka pa, and then tinutupad mo pa yung nabasa mo at napakinggan, sabihin, tatlong blessing ang matatanggap mo dyan. So mapalad ka talaga dyan. Ngayon, sa case naman, ito yung contextualization na po. Inalagay natin sa practical na application. Kasi ginagamit talaga itong natin pang closing sa closing text natin dito kapag tayo nag-Bible study. Para ma-encourage natin yung mga tao na umatin palagi, makinig, magbasa ng Biblia, makiparticipate sa Bible reading. So sinasabi naman, mapalad talaga yung bumabasa at nakikinig. So, kung may mga pagkakataon na kumbulag, di ba? Practical
Kung bulag yung tao, so meron pa rin siyang pagkakataon na makinig. Except lang kung bulag na, bingi pa. So wala na siyang ano talaga. Pero sabi naman ng Fred Aguilar, mapalad ang bulag at at bingi, malayo sa kasalanan. Pero ang pinupuntos po dito ni John, dinidiin po niya mga kapatid, yung pinukuha niya yung attention ng mga tao na magbasa at makinig. At hindi lamang magbasa at makinig, kundi tumupad. Maraming mga cross-references na ang pakikinig po ay nagdadala ng pananampalataya. Romans chapter 10 verse 17, ang sabi ron ay ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa magitan ng salita ni Kristo. Mapalad din po mga kapatid ang mga bumabasa. Kagaya ng mga taga-Berean, sinasaliksik nila yung Biblia ng higit sa mga taga-Thessalonica. So pinupuri ni Pablo yung mga taga-Berea. Yung pagbabasa ay nagdadala ng mas malalim na pagkaunawa. Kasi kung makikinig ka lang, limited lang yung pagkapalang tatanggapin mo kasi saan ka wala makapakinig? Radio program o kaya sa church. Limited lang yung time na may access ka sa Word of God para ma-exhort o mapalakas yung pananampalataya mo. Unlike kung magbabasa ka pa, meron kang support. Pwedeng yung napakinggan mo ay naitala mo yung talata pagdating sa bahay, babasahin mo rin to verify kung yung mga text bang yun ay talagang nandoon or tama ba yung binasang talata, internalize mo pa, palalimin mo pa yung pagkaunawa mo. At higit sa lahat doon ay ididiin din natin sa ating pagtuturo, hindi lang yung pagbabasa at hindi lang yung pakikinig, kundi yung pagtupad. Kasi sabi ng Book of James sa Santiago, yung mga nakikinig lang o kaya ay bumabasa lang na walang pagsunod, yun yung mga pananampalatayang patay. Walang kabuluhan yung napakinggan at nabasa natin kung wala po yung pagsunod. So mahalaga dito, para matanggap natin ang tatlong puntos ng mga pagpapala, magbasa, makinig at tumupad tayo. Yung pakikinig at pagbabasa ay mahalaga, pero kung wala yung pangatlo, yung pagtupad, mawawalang kabuluhan yung dalawang yan. So i-day natin na lahat yung tatlong yung mahalaga po yan. At sa practical application, pwede rin kung bingi ay magbasa na lang kung malinaw pa yung kanyang pandinig, di ba? So, hindi naman sinasabi na kung bulag ka, dalawa lang yung blessing na matatanggap mo. Kundi, ang mahalaga po dyan, kahit saang, anong tawag doon, yung avenues na pwedeng makapasok ang message, ang gospel, gagamitin ng Panginoon yan para ang isang tao ay maligtas. Yung po ang pinakampuntos dyan. Kung sa pagbabasa, kung bingi ka, di magbasa ka, ato pa rin. Kung ikaw naman ay may pandinig at may paningin, makakabasa ka at makakarinig ka, gawin mo pareho at sundin mo rin yung lahat na nabasa mo at napakinggan. So yun po yung aking sagot. Okay, magandang salamat kapatid na Arnel. Yes po. Magandang points po yon. Mga kapatid, ang interesado sa Xerox, kasi yung sa akin ay yung Xerox lang Tama. Yung interesado sa Xerox, mag-message kay Ma'am Manilyn. No? Pero sausaw lang ako ng konti. No? Okay, pwede bang may magbasa dyan ng verse para ma-analyze natin? Ako na po, Dok. Ako na po magbasa. Okay, pakibasa po. Blessed is he who reads and those who hear the words of the prophecy and who heed the things which are written in it, for the time is near. Okay. So kung titingnan nyo doon mga kapatid, sa binasa ni Brother Dan ba? Nagbasa? Opo. Anong apelyido mo, Brother Dan? Maasin po, Dok. Maasin. Nag-introduce ka na ba? Hindi ka nakabol kanina, no? Introduction. Sunod na Sunday ka na mag-introduce. Bako, Dok. Kung titingnan natin dyan, mga kapatid, mayroong dalawang pinag-uusapan dyan. Mayroong he at saka mayroong they. Pansin niyo mga kapatid, no? Mayroong he, mayroong they. Okay. Bakit po?
Ganun. Okay. Kasi po, ang sulat po binabasa sa synagogue. May tagabasa, may tagapakinig. Okay. Hindi po sila lahat nagbabasa. Kasi ang Biblia noon, iba sa Biblia natin ngayon. Ang Biblia noon, bihira, no? Halos yung nagsasamba sa synagogue. By the way, synagogue is a place of worship. Okay. So, katulad ng Lucas 4:16, hindi naman po choir ang nagbasa ng Bible eh. Ang nagbasa hindi choir, kundi ang Panginoong Hesus ang tinukoy doon na nagbasa. Meaning, ibig sabihin, ang nagbabasa talaga ay isa lang, no? Ang letter to the churches, babasahin sa simbahan. Hindi po lahat nagbabasa kasi hindi naman, wala namang Xerox eh. No, hindi naman pinotocopy pagdating sa Epeso. O ipotocopy niyo yan para lahat ay magbasa. Hindi, isa lang po yan. So, isa lang yung magbabasa sa synagogue. Ang ano ngayon ang role ng iba? Makinig sila. Okay? So, habang sila nakikinig sa binabasa, nabibless din po sila. No? Sila po ay tutupad, nabibless din po sila. Kahit hindi sila nagbabasa, nabibless sila. No? Kahit hindi sila yung nagbabasa. So yun po ang sitwasyon noon mga kapatid. Ngayon, lahat tayo nagbabasa na eh. No? Kung hindi nakakabasa, katulad ni Doc Radja, nakikinig. No? So, blessed din. So hindi ka iba yung sitwasyon natin ngayon, iba ang sitwasyon noon. Pero blessed din tayo ngayon. Dami lang nakabasa pa tayo at naririnig din natin ang ating sarili pag nagbabasa pag vocal yung pagbabasa at hindi silent reading. No? Pag in-apply natin doon sa bingi, pwede rin nagbabasa lang sa ngayon. No? Paano yung mga bingi noon? Ano ang blessedness nila? Yun ang hindi ko alam. No? Kung paano yung mga bingi noon dahil limitado naman po ang Bible. No? Wala namang ang tawag doon, yung katulad ngayon na Braille. Braille Bible. Magbabasa sila sa pamamagitan ng kanilang mga tudlo. Yung tawag dito, daliri. Okay. Pero malamang meron ng sign language noon. Kaya lang, hindi lang natin wala lang tayong mababasa. Kung habang binabasa, merong nagbibigay ng signal. But anyway, wag na natin masyadong anuhin yung bingi noon. Siguro mag-research tayo kung paano ang mga bingi noon makakarinig ng pabalita. No? So lahat po tayo blessed. Ang ibig sabihin ng blessed niyan, masaya. No? From the Greek word makario. Okay. Which is to be happy. Okay. Makay. Yan lang po ang konti kong may share sa inyo mga kapatid. Thank you po, Doc. Okay na po. Okay na po, Huwag Doc. niyo kalimutan po. Huwag niyo po kalimutan yung assignment, yung advanced reading sa chapter 2 ng Book of Revelation. Okay. So, mga kapatid, siguro mamaya or bukas or anytime this week, we will be announcing kung magkano yung yung Xerox copy ng ating mga lessons. Maganda din po yan kasi naka-bound mga kapatid no? At saka maganda po siyang gamitin as resource book mo habang ikaw ay nagli-lecture nandyan sa'yo
no? Hawak na hawak mo yung lessons, sinagutan mo na, tapos mayroon pang tinatawag na mga supplements para mas lalo nating ma-appreciate, maintindihan ang the book of Revelation. So huwag kalimutan mga kapatid ang ating simultaneous, ang ating simulation debate ngayong Sunday. Ang paksa ay katutunayan ni kapatid na Ritoya na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. Yun ang pinirmahan ni Brother Christopher na Yes, Doc. paksa. Okay. So, yan. 10:00 yan mga kapatid. Next Sunday. Yan. Pag nandiyan si Prof. Camacho, mag-extend tayo sa 11:00. Kasi wala naman tayong klase ng 11:00 hanggang 12:00. I-reserve na lang natin yan sa debate, no? Sa ating simulation debate. Parang para ma-rehearse tayo. Parang palagi tayong, kasi minsan dumarating sa ating yung panahon na talagang kino-confront tayo ng mga sabihin natin kapatiran, no? Kasi we are not judgmental naman din eh. Okay. Hindi natin alam na yung nandyan sa kanila ay yung pala ay tupan ng Panginoon na naghihintay lang ng kanyang tawag. So kapatid pa rin tawag natin. Pero iba ang kanilang ibang itinuro sa kanila. So, yun po ay gagawin natin sa next Sunday. So, ngayon po, mayroon po tayong break mga kapatid before we go to the next subject. The next subject is CCC 200. Nandiyan na po ba si Madam Leia? Andito na po, Doc. Okay. Ma'am, pwede ko pong mag-start ng 11:45. Okay na po. Pwede ka na mag-start ng 11:45. Okay po, Rest Doc. po muna tayo. Ikaw din ay rest ng konti. Opo, bali 11:40 po ngayon, Doc. So, 3 to 5 minutes Okay na po. break para makainom ng tubig. No? Okay po, Doc. Thank you po, Doc. Sige. So ating chaplaincy mga kapatid ay patuloy pa rin na sa Sabado ng gabi mayroon tayong free training on CCC 100, General Studies in Chaplaincy Ministry. Yun po libre mga kapatid. Kaya you invite pa more. Okay. Mag-invite po kayo dahil libre po ang ating certification sa Saturday night. Ang iba ay nakapag-exam na, marami na ang pumasa, naghihintay na lang na mabigyan ng kanilang certificate of authority at ma-exercise na nila ang kanilang work as a chaplain. No? Habang ang iba naman ay nag-enroll na sa ating professional chaplaincy, which is our Bachelor of Divinity, Major in Chaplaincy. So, yun po mga kapatid, ang chaplaincy ang subjects directly about chaplaincy ay siyam po, no? Siyam na subjects po yan na pag kinuha mo lang yan as
individual certification subjects, yun po ay special curriculum. Pero ang curriculum na yan ay ipinasok natin dito sa ating curriculum sa Bachelor of Divinity. So, nahulog po siya as curriculum within a curriculum. So, mayroon tayong curriculum in chaplaincy sa loob ng curriculum ng Bachelor of Divinity. Okay? So, yun po. Kaya pag-graduate ninyo ng chaplaincy, maaari din kayo makagraduate ng pastoral ministry, and at the same time, kung medyo mahaba-haba ang inyong endurance sa kauupo, umabot kayo ng alas 7 ng gabi, ay gagraduate din po kayo ng pastoral theology. So, 3 majors po ang inyong magagraduatean. So, invite mga kapatid kasi ang kinuha natin na Zoom account ay good for 100. Ito po ay galing na talaga sa States. Minessage na po ako ni Ma'am Manilyn, bayad na po. So, mataas-taas po yung binayaran natin kasi napagod na tayo doon sa mga provider na Pilipino na palagi na po putol, wala pang 1 buwan, putol na. Pero ito po ay diretso nito mga kapatid. Dahil direct na po tayo sa US, yung may-ari talaga ng Zoom app na company. Yung atin ang doon tayo bumili ng account. Yung po ay almost 6,000. So, kung konti lang tayo, ilan ba tayo ngayon? Tingnan ko nga. Ilan ba tayo ngayon? Hindi nag-a-appear dito sa akin mga kapatid. 44 po, Dok. 44. Mas maganda ba? 43. 43. Kung ang sabihin na lang natin 40, no? Kung ang bawat isa ay mag-invite pa ng isa pa, di 80 na tayo next Sunday. Amen? Walang gustong mag-invite eh. Walang amen. Hello, eh. Doc, pwede babae, Doc? May dalawang babae ako na-invite ngayon. Pwede. Oo. Kasi hindi naman lahat ay nalalaki lang ang pwedeng mag-counseling. No? Sabi naman sa Biblia, sons and daughters eh. Sons and daughters. Huh? So, invite niyo mga kapatid, no? I expect na next Sunday ay ang 2 na. 80 na tayo. Times 2 eh. No? Times 2. No? So, invite pa more. Para, kasi sayang eh. Ganun pa rin naman ang bayad eh. No? Actually, 5,570 lang pala. No, 5,570 yung ating subscription. So, hindi naman sasabihin ni Zoom na ay parang kunti lang yung nag-a-attend bigyan ko kayo ng 50% na discount. Ay hindi po. No? 5,570 pa rin. No, kahit yung nag-a-attend si ano na lang eh. Kahit si Sister Delia na lang ang nag-a-attend. 5,570 pa rin ang bayad. So, paramihin na lang natin. No? Invite pa more. This week, pwede pang humabol. No? Habol pa tayo para masaya pag marami. Okay. Para next Sabbath, maraming magko-question kay kapatid na Ritoya, bakit salvation by works? No? Okay. Okay, 1 minute more, then we'll give the time to Ma'am Leia.
Para sa hindi pa nakakakilala sa ating lecturer sa biblical counseling, ay si Ma'am Leah po ay isang chaplain po na nakabase sa Krami. Ang kaniyang school po sa chaplaincy ay dalawa po. Graduate po siya ng dalawang schools of chaplaincy sa kurso po na chaplaincy ministry. Dahil po nakatapos ng masteral, kinuha po siya ng LINS para magturo at sa pangangailangan ng LINS ay siya na po ay naging kasama natin dito sa LINS International. Pero at the same time, siya pa rin connected sa dalawang institusyon na tinatawag natin mga kabrad. Kaya naman po ay hindi nakikipag-compete. Walang competition po in terms of chaplaincy. Kung mayroong school na iba, okay lang din po yun. Kasi po, yun pa rin po ay para sa gawain ng Panginoon, para sa blessing ng sangkatauhan. No? So, siya po ay graduate sa ICMO po, yung tinatawag na International Chaplaincy of Ministerial Order. No? Dito naman din po sa ating mga kapatid, siya po ngayon ang ating National Director ng Department of International Chaplaincy Commission. Siya po ay na-achieve na ng rank na Lieutenant Colonel. Mayroong nagtatanong, bakit sa LIMS ay mabilis daw ang promotion? Mabilis talaga dito mga kapatid ang promotion. Bakit? Pag mayroong mga pumapasok sa ibaba at sila na po-promote, walang choice kundi i-promote ka rin na nasa itaas. No? Kasi kung hindi ka i-promote, walang malalagyan yung nasa ibaba eh. No? So dahil sila po ay kukuha din ng pwesto ng designation, ay yung nasa taas ay mapupush pataas talaga. No? Walang choice. No? Walang choice kundi. Dito sa atin walang choice kundi ma-promote. Okay? So, yan po, ang dami ng katulad ng ating division commander ng Mindanao, no, Southern Philippines. Siya po ay na-promote mga kapatid na National Assistant Director. Yung sumunod sa kanya, yun din ay nahila pa itaas. So, ngayon ang ating bagong division commander ay si Captain Basaron Lakasan. Ano bang apelyido dito kapatid na Pastor Terry? Saan bang apelyido doon? Yung Basaron o yung Lakasan? Walang nakakasagot kasi wala dito yung nanay. No? Parang Basaron, Dok. Dok, Basaron yung apelyido, Dok. Basaron yung apelyido. Kasi nasa huli yung Basaron. Nakita namin sa MBG, Dok, Basaron. Lakasan ang pangalan. Lakasan pangalan. So, ang ating bagong division commander ng Southern Philippines ay si Captain Lakasan Basaron. Kakaibang pangalan yan mga mga
mga ano yan, mga anong tawag nito, mga apo. No? Mga kaapuhan ito ni Lapu-Lapu. Mga ganyan na mga pangalan, no? Oh. Dok, Let's give the time now to, Dok, ano po? may tanong po, Dok. Yung sa ano ba, Dok, yung pinasahan ko sina Arnold Sagusay, na-enroll na ba, Dok? Pumasok na po. Pumasok na? Oo. Sige po, Dok. Salamat, Dok. Hinahanap ka nga kanina eh. Oo. Saan na raw po yung... Nawala kasi yung signal. Saan na raw yung kanilang mentor? Nawala yung signal, Dok. Sila na lang daw ang magiging mentor sa'yo. Nawala ng signal. Joke lang. Okay, so